Again, thank you po for that wonderful singing. Kahit pamatik ko sa mga kanta sa choir. Nagsimsim naman yung kanta sa choir, hindi lang tumagawa. Alright, kena kasabot ko na nagtinapon ko na. Joke lang. Salamat kay Ikuan nila na namo. Mic test. Ngayong hapon sa tanan. Ingon ako mga kining kanta sa kong kaya dasig yun. Dasig kanta sa kaya. Ngayong hapon sa tanan. Open your Bibles with me in 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians. Malungkon yung makuha niya kung mag-insulting. Kaya basig nag-istorya ko ni diri din waday mo ninyo, di ninyo nakaroon kong insulting. Muna nga wala epekto nga paggamit. We have a wonderful, I think, wonderful message this morning. Then strive to practice it. Strive to practice it. Wala nga naglalako tayo ato ang sa hindi maganda magkasinabot. Sekarang maganda magkabot. Pero kung kining kung mga sa tuwa, pagtong mga putanga, mga wala, dili ito makatandog sa tuwa. Una siya sa, ang first fruit sa Holy Spirit is love. Pagtong imong taon kung pero, so anyway, this is afternoon is titled Paul Preaching in the Power of God's Wisdom. Paul Preaching in the Power of God's Wisdom. In my younger Christian, when I'm still a young Christian, patanong pa ito ang gustuhan. Usay nga kung dilitong mensahe o ang subject na ito na makabilib ko sa mga mensahe ko, kundi kasagaran katungihan mga pag-acrobatic na ako. Then also in my early years ka na ito, kung nakasugod mong aning simbahan, kung kaya ko, di man ito pero energetic kaya kung binarihan ka. Pero nagkapasalamat po kung gina-sustain ko sa inyo. Then, din ka mga nag-idaran ka, nagapundo na ko sa pulpito ka na ito, hindi ko kapundo, nagkakula ka po, nagkakalaw ka po. Pero, sa akong pagtanaw, mas epektibo ni karon para sa kuwa. Kining naran mo rin nag-istorya, nagawali. So, atong ito ang about kining pag-preaching. When the word preaching, equivalent na sa word na sermon. Now, sometimes forceful teaching and preaching dili sila pareha. Pero usahay similar usahay labi na yanin nag-edad kata. So karon mo ni atong tanawon nga mensahe. Now open your Bibles with me sa 30 minutes. Basta hapon ako ning paningkamutan 30 minutes. Tanawon sa verse 1 ug sa verse 4. Tanawa si Apostle Paul in his preaching ang iyang gitudlo niya din sa particular nga chapter sa 1 Corinthians that he depend heavily upon the wisdom of God. Now when we speak about wisdom, in the Bible, duha ka wisdom na yung giniskutan ni wisdom from men or from the Word and wisdom from God. So, paano tayo ni usahin doon ay nagkabarog na yung ginagamit katong wisdom of men or wisdom that is in the world. Tapos itong wisdom that is from God. Muna yung makita nito. So, sa verse 1 o sa verse 4, tanawa rin sa ikisulti na Papa in relation with his preaching. Munya, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or wisdom,
Nga declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Then you sa verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Sa verse 1 at sa verse 3, nag-escort siya yung normal nga pagbati sa usay sa pagbawali. Nung may nagasulti ko sa inyo nga kung tinulo ko diri, di yun mawala kung kakulba. Gato na dito sa tapatang di mawala kakulba. Gani, kung nag-observe mo taga mo, lugod ko kampo, kanunay ko nga nagapakayot ko, kaalam sa Ginoo, kanunay na ko pinasulti, Lord, speak through me. Speak through me. Tatagi ko pagsabot na ang akong mga bulwas, akong mga baba, katto imo, dili ako, ako lang ginapangayon. So na kung imong tanawon karon iyang sulti karon kining iyang mother of his preaching, kunya, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Dili sa nimo barot sa para sa tao. Di ni sa mo yung na kaninyo nga ato nga. In my first preaching, ang kanatong una gid ko nakabaro ko pulpito nga ahasan ko sa mga pastor nga ako'y mo wali kay mo siya Manila. Noon ako 5 minutes yung ito, higalan siya mo tumabot 5 minutes. Perting ulawag lang, pero perting pangandam na ko ako. Pag naulog ko ako, habulan ko ang pagulaw kayo, pero ang mayo ako nga experience, kato dili ko nakahagag og discouragement sa ko. Bisag ulaw kayo. Kato nag-up in my heart na pawalihi ko balik. Pawalihi ko balik. Eh, pagmatin, mga pipila ka, para ito ipawari ko balik sa akong pastor. Ay, ikot Panginoon ko. Duhalan ang nabili sa naglingkod niya. Purot siya na tanong forward sa katuwigan pa. Tingala ko nung mga assistants na si John Lopez mo yung napag. May pagkabot niya, kuya mo ato yun. Purot, duhalay nabili. Ang katong duhalay nabili, katong kakuban ako mga digon nga nagakunti sa imi mo na. Kato, siguro ato forward kayo niya ng lubig sila. Pero, ang punto is, ingatan ko ato sa pero kung nga, ang ato kung ingana gani po atong potensyal, kung ingana gani atong pagmati, nanay kakulba, muna siya nga dili, yan nga, sa atong kaugalingon nga sa ibaluka. So, now, kung imong tanawon, kung stand before sa pagwali, naibutang na ako nunay na ako kinahinduman, kini akong itisok sa akong una. Tanaw sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Kung kini akong kanunay na ako ni gina-claim sa ito. Nasulti, muni sa ating Ginoo Kristo. Magamit na ito dito na. Tanaw sa Matthew chapter 10, verse 19 to verse 20. Now, at ipadali ko kay 30 minutes lang ba? Ngunya, but when they deliver you up, take note of how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. Ano sa verse 20? For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Kakwa, kuya, wala kakwa. Pero mga isulti na sa mga tao. Huwag ka na di same sa ato makita niyo. No, tanaw na po sa Mark chapter 10. Mark chapter 10. Muna nga, ang pagwali, muna, we are just messenger. Dili gikan sa atong message, gikan sa Ginoo. Tanaw sa Mark chapter 10. Ay 13. Mark chapter 13. Verse 11. Tanaw. Yan yung atoy, kada kanya ni gisulti sa Mark, Matthew, Mark, pero hindi lang sa doon. Yeah, but when they shall lead you and deliver you up, take note of beforehand what ye shall speak, neither do you be premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye, for it is not ye that speak. Sige, ito sa inyo, but the Holy Ghost. Nausa na marunong mga
makakakuan yun. But when the Lord, but kung mo punta naman sa when the Lord Jesus Christ, He is one in this world, taga magwali na siya, dili yun, Diyos na itong wali, dili makonvince tanan. Pero mabahin ang tao, mas kung dito siya ayaw yun, I never, hindi ko nagakuan na, akong pani sila tanan, convince yun sila tanan, dili yun. Pero ang mayo, nananing mga ginasot sa Ginoo na yung mabalong-balong na ito. Hindi na sa pagtulog sa puno sa inyo. No? So, tanaw nun sa verse 4 niya, and my speech and my preaching was not with enticing words. Kanang word nga enticing mo na nga, diri sa simbahan, kung naka-inong mo diri, kung nag-observe mo. Kung iyong compare, lagi na ka nang dinadaw sa mabili. Ang pastor niya ka natin, maayo kayo na mo malumaday-day kung matao. Maayo kayo na mo pan dere ayaw yun way mga maayo man niya kung mga meditation kinunder kaya mga pero kadungog mo dahil mo kung naigay ko sila yun kung nag-bisan sa inyo mga Sunday school kung sa inyo ginapresita mo pero ano mo na kana ang mudahil sa inyo ang Ginoo ako mudahil ang Ginoo dili ko nag-alwan nga para mag-utok ko sa inyo inyong sinsider natin dili sa ako inyong sinsider natin sa Ginoo. Kaya pareha lang tangan walay enticing word. Kani kasagaran, mga offensive na mga statement. Mga offensive kayo. Pero mga putang build up sa to huwag mayo pagto. Huwag mag-build up sa to huwag our strong stand and a strong mga tao sa inyo, spiritual. So, yun niya, not enticing word. Not my speech and my preaching was not with enticing words. Yun niya, of man's wisdom. Nag-isgot na kasi, katingon ako doon ka wisdom. Of man's wisdom. Yun niya, which of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. In Zechariah chapter 4, verse 6, Zechariah, not my might, but nor my strength, something like that, but of the power of the Holy Spirit. So that in the church when we are gathered together, it is ang the Holy Spirit na dapat ang nag-control ka na matagos sa satoon. Huwag ka na binagi dito sa mensahe siya nga mga pulong. So, kaya po sa Pablo, sa verse 1, verse 4, din iyang ginapakita ang iyang reliance, wisdom. Dili sa wisdom, sa verse 1, ingon niya, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. In which, nga sa verse 4, ang iyang ginapasugay dito, nagabarok siya, dili siya ikalam, kundi ang iyang kalam daan dito sa power, which is the power that come from God through the Holy Spirit. Now, tanaw mo sa verse 5 now, ang rason. Ang rason niya sa verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Muna atong ginapaningkamutan. Na ang atong pagtuo, naadit to, pagsabi na to, dili sa mga tao nili, naadin na sa Ginoo. Amen. Kay muni karon naman sa old time, hatod sa New Testament time, hatod karon ang motivation yun, hindi sa pagmali sa puro sa Ginoo, nga ang mga tao, mobile, strong na pagtuo, dito sa Ginoo, sumala dito sa mga puro nga atong nagpamatihan, dito sa pagwali sa mga ito. So, pumunta na, nagkakalikon ba ang pagtuo? Dino kung musulti ka, nagkakalikon, pastor, sa pagpamagi, dinha sa mga pagsulay, sa imong pagkamatinuanon, sa imong balugaran dito sa purong sa Ginoo. Sulay yun ito. Para sa aning dyan karon. Huwag siya magkakatawa. Nung ningahagi ka ano eh. Ay, usara. Kapumay na inyo, usara. Sa ako ka na ito, upat. Sa ako ka na ito, nato sa ospital, sa pusa, sa Dabulog, nato sa ubos. Alin, sila ko, akong anak ko, dito po sa Pikas. Dungan mi. Kami sa hospital. Ako, huwag akong anak. Pero ang mayo, mga putang niya, mga nagasulay sa pagpapito nga, dili, magaling kung yun siya.
Ug diri makita nimo ang tinuod nga paglihok sa pulong sa Ginoo sa iyang pagkamatid sa experience nga iyang gihatag sa buhay. Ato sulay. Amen. Amen. Tanaw sa verse 6. Tanaw sa verse 6 subok sa verse 8 now. Tanaw how he compare this. Kunya, howbeit niya, we speak wisdom among men that are perfect. Now, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world. The wisdom of men is in the wisdom of this world. Kung naman tanaw ni muni, sa book of James chapter 4, James chapter 4, nag-isgot diri about this wisdom na minaskutan karon. Wisdom of the world and the wisdom that is from God. Sa James chapter 3, and in verse 14, verse 13, James chapter 3, verse 13 to verse 17, nag-isgot ni si James about this subject atong itanan. Ngunya, who is a wise man and endued with knowledge among you? Dunya, let him show out of good conversation his works with meekness of wisdom. Notice the word with meekness. But if ye have bitter in being and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Yeah, this wisdom, ini ang wisdom, muna ang wisdom of men, which is the wisdom of the world niya. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Dunya, for wherein being and strife is, there is confusion and every evil word. That is the wisdom of men that is based from the wisdom of the world. Now, tanawan sa verse 17 ko. But the wisdom that is from above, even the wisdom, God's wisdom is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace, which peace is out of that wisdom that is from God, even the wisdom. Itong ginasikutan ni Paul karon, o ito yung i-describe o i-define ni James on this wisdom. So mga tanawon, piling mga wisdom na giniskutan karon ni Apostol Pablo, ngunit ang wisdom nga gikan sa langit, nga diin mo iyang pamaagi, di na sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang iyang so that the convincing power is not dito sa kaayo sa tao, o sa kaayo sa pagwali. Ang convincing power na dito sa pulong sa Ginoo, which is being energized by the Holy Spirit. So tanawa karon si Apostol Pablo sa verse 6, 1 Corinthians chapter 6, verse 6 na niya, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the prince of this world, that came to know. Din niya, but this Lord that came to know, but we speak of the wisdom of God in a mystery. Yeah, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Not the word, the mystery. Ngunya sa verse 7, but we speak the wisdom of God in a mystery. Now, the word mystery here simply means things that are being mentioned in the old time, which is dili kayo klaro, pero nag-reveal niya later on sa New Testament time. Si for instance, the doctrine of the church. And even the Lord Jesus Christ, He the Messiah. Kaya ito ginasikutan to, pag-reveal niya sa iyong pagkatao, daghang kung anak kasabot na, pero ang punto dito, mga misteryo, mga lusahay, nakatago sa mga tao, pero i-reveal na later on sa Ginoo, mas abtan na sa mga tao. Magit ko ninyo. So, makita ako ni Hunton. So, sabi niya, but we speak the wisdom of God in wisdom. Even the hidden wisdom which God ordained before the word and or glory, which none of the princes of this world knew. For they had known it, they would have not crucified the Lord of glory. Now, tanaw ron sa verse 9 up to verse 10. Verse 11. Now, tanaw ron kini, asan na source of this wisdom?
Kini nga wisdom, muna ginasikutan ni Apostol Pablo, na kini ang iyang pamaagi, o kini ang iyang pamaagi, o kini ang wisdom niya, gikan sa Ginoo. So ato pa, dili gikan sa tawhan, dili gikan sa iya. Pero pangutan na asa ni, asa gikan. At ako sa verse 9, up to verse 11 niya. But it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of men the things which God had prepared for them that love Him. Kini, iandam dahil ni sa Ginoo, na itong tao, mga tao nga, lahibog masaya. Baring na po rin. Kinsa ni, mga tao sa iyo, katong mga manunod ni Kristo, katong mga ginatawag nga Kristiyohan, katong mga tao ginatawag nato mga manat sa Diyos. Tanaw sa verse 10, but God had revealed them unto us by the Spirit. Nag-escort na karoon katong mystery na dili masabtan ito. Pero karoon niya, iyang ipadayag sa awa. O ang pamaagi nga nagpadayag na ito, ang Holy Spirit. Sibot mo pasabot, Pastor, kung nagpamati mo sa kumari, makabalik mo dito sa Matthew chapter 10. Makabalik mo dito sa Mark chapter 11. Sa verse 13, verse 11. Kung makabalik mo dito sa John chapter 14, nasaan sa Ginoo, and I will give you the Comforter, and He will lead you unto all truth. And He will lead you. Nga, sa'yo mag-anuan, isura sa tuloy. Kana, kung wala ni mo nga, kining mensahe sa chapter 2 sa Book of Corinthians. Nasibot niyo mo pa sa pastor, na ang pulong sa Ginoo para ni sa mga tao sa Ginoo. Kurabag, ang litson para sa inyo, para pagkakas nyo, kamungawa na nga ito, sarakanan ninyo. The word of God is for God's people. Ano man, tungkol kaya mga matuto, di man nila tuhuan ang pulong sa Ginoo. Kung the evidence that we love God, actually, is the proof of everyone, Christian, that says that he loves God, is that he loves the word of God. Nasa ikugma sa pulo siya. Mga ganito, mga pangtanong ito. Natanaw sa verse 10 now. Natanaw sa verse 10. Yeah. But God hath revealed them unto us by Spirit, for the Spirit searcheth for things, ye the deep things of God. For what man knoweth the things of man, save the Spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Natawag ko din ko niya. Na butang kita sa tutawhan na may bota, pero katong butang nga spiritual, ang ginuro ko ikabaluto. Tawag sa verse 11 niya, even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Kung saan ang things of God niya ginaskutan niya? Biblia. Ang matingalang, halos na naman kasimbahan may mga Biblia. Ang Katoliko na English, halos na lang. Pero anong di man nagkalipuhosa, nagkalain-lain magsipaglaro, lain man. Pero ang sorte si Ginoo, yan ang inibin, masaktan na. Kana inibin niya, siya yung mga tao. Sa ibot niyo mong pasakot na nga nagpil magkasabot, Pastor. Ang usakap na nga, di kita magkasabot sa upan nga, isang na sila inibin niya. Kanang doctrine of salvation. Kanang doktrina sa silbino, kana ang acid test sa mga reliyoso. Punta siya, luwas ka na, kasi pumagi luwas. Hindi ko na ito, kaya po lang luwas. O ikaw, sa kaluwasan mo, akin lang magpamindro ng simbahan. Kung sa kaluwasan, kailangan imitin, na mo. For by grace I received through faith. It is a gift of God, not false grace in man suppose. Ang kaluwasan, kasa yun. Si Soriano, dili na mo. Pero kanong ingana ka, kanong ingatong balagan? Because of the Spirit that is in us. Sa asa na naitupungan ng the Spirit that is in us. When we believe the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit which God had promised, He will indwell in us. Muna sa Ephesians chapter 1 and verse 13, after that we have heard the gospel and believe the Lord Jesus Christ, then we are sealed by the Holy Spirit. And in that seal, the Holy Spirit now,
is the one that ginahiskutan diri that will lead us unto all truth. Reveal na yun. Now, don't you know nga ang doctrine sa salvation sa 113 isura? Nangamatay na ako na nagtulo nga di pa yun naluwas. Pero gagawin ko Biblia. Pero muna karon sama sa verse 11 niya. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us. Know the things that are freely given to us. Muna nga, kana kinampulo sa Ginoo, kini mo'y pagkaon sa mga katawan sa Ginoo. Yun sa Matthew chapter 4 and verse 3 po niya, man should not live alone, not live by bread alone, but by every word of God. Kana mamahimong tinuod na para lang yun sa makasama. Nang pulong sa Ginoo, expected nga mo tupak na. Muna yung patampok sa atong patubo sa atong espiritu. Ngano man na sa dili unbeliever, tungod kay unbeliever is dead spiritually. Wala na sila gana sa mga pulong sa Ginoo. Wala na panahon sa pulong sa Ginoo. Mga di na para sila. I'm sorry. Pero nagbayit na simbol sa'yo maka-open gini. Maka-open na nga sorti pa. Kinakumin na rin. Grabe. Mula magsilaraman. Pero marami sa tao kanan. Pero kinaklan nga mo, ka, maluwas ka. O kini ang mong ilaliklan, maluwas ka para makapartik ka nini. Now, tanawa sa verse 12, verse 13 niya. Which things also we speak, not of the words, not in the words of man's wisdom. Teach it. Yan ang isbalik ng wisdom of man. Yung niya po sa Paul, diliniki wisdom from man or wisdom of the world. So yung niya po sa verse 13, which things we also speak, not in the words which man's wisdom teach it, but which the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with spiritual. Nausahay kung magtanaw ka, almaniin ka ng parastong iipon ko ng laban pero akong ginanarais itong taga-alapit din sa kakusan ng gawanin. Itong upaw mga amigo ka na ako. Akong ginatanong ko rin, man's wisdom, pili naman yung wisdom of the world. Forceful. Pero yung forceful, sa'yo, dili ito pa sa pulo sa Ginoo. Pero ang pulo sa Ginoo, dili na ninyo forceful na ikon kayo, but by the power of the Holy Spirit. Kato yung forceful nito, by the power of His mind and the power of the Word, ang iyang ginagawa. Yun, dili balik mga kawan na pa yun. Bantayan na. Nawas po. Mga makes sense. So, ikon niya, which things also we speak, not in the words of man's wisdom teach it, but which the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with spiritual. Now, tanawan ninyo kumayo sa verse 14. Ito ang una ko kaniya, ang pulong sa Ginoo, para ni sa mga tao sa Ginoo. Dili na siya para ng tao sa Ginoo. Ano man, tanaw sa verse 14. Tanawan ninyo kumayo sa verse 14 niya. But the natural man, yung natural man, mga unbeliever niya, receive it not the things of the Spirit of God. Kung saan the things of the Spirit of God? Ano sa verse 10? But God had revealed them unto us by Spirit, for the Spirit searcheth all things, ye the deep things of God. Pero sa mga dili matuto sa verse 14 niya, but the natural man receive it not the things of the Spirit of God, which is the Word of God. Muna siya nga, Bible sa galita, kung mo ato ka mag-iskuto puno siya na, wag yun na siya kagana-gana. Ngayon pa istoryahan niyo siya about mga butang sa kalibutan. Ama, kung ano na. Kaya dili man na siya, wala. Kung na, dead spiritual na siya pagpatian ng mga butang. I am sorry. Pero that is the truth. Not in the Lord. Nakita nyo na, but the natural man receive it not. He will refuse. Dili na niya dawaton. Dili niya, ayang wisdom, pero nasunod ba siya? Ito,
ng kaluwasan, ng gasa-gasa. Din niya, for the Spirit of God, for they are foolishness. For they are foolishness unto him. Kining is that the things of the Spirit, foolishness kapuangan ni. Then, tanawaron sa 1 Corinthians chapter 18, chapter 1, verse 18. Tanawang section niya. 1 Corinthians chapter 1. Chapter 2 na. Balikan chapter 1, verse 18. Kung siya yung resulti, may tula niya. Ngunya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Lingon niya sa verse 14, for they are foolishness, ayala. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Lingon niya, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, I will bring to nothing the understanding of the prudent, only ang wisdom of men, which is the wisdom of the world. Now, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made them poor? Hath not God made foolish of the wisdom of this world? Ang kalap siya, di ba, Ginoo, yung ihimo nga kabuangan ni kay Paulo sa kalibutan. Dinungon niya, for after that in the wisdom of God, the word by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Then notice in verse 26, niya, for ye see your calling, brethren, how not that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called not after the flesh, but God hath chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty, and these things of the world, and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that as a result, that no flesh should glory in his presence. Now that the wisdom of this world, ang in is to glorify himself. Pero ang ginudili, nga at the end in the preaching, of those that are kanimonya, the wisdom of God, dili to for the glory of the flesh. Kaya kung wala kong for the glory of the flesh, ay pwede kong magwala yung mga enticing, magpahilag-hilag, magpakuan sa tuwa. Dili kung kanang gusto ka, kanang dili maka-offensive, kanang kanunay nga nag-press sa tao. So, tanawaron sa verse 14, saan na ko ninyo? Tanawaron sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them. Daghang mga pilosopo nga ako, reliyoso mga pinimukot pilosopo. Pero in the state of his being natural man or unbeliever, no truth in him, he is ignorant in the word of God. Natarawin mo niya, and neither can he know him because the word of God must be spiritually discerned. And to spiritually discern ang Bible, we need the Holy Spirit that He will be in us and that will lead us unto truth. And that will come when you believe and receive Christ. Then He will enter in. Now, tanaw sa verse 15, verse 16 na. Yeah. But he that is spiritual judgeth all things. Yeah, it himself is judge of no man. Ano yung nino? Dahil kasunod, ano na yung magsulter na niya? Ayaw mo hukum. Kay, di man ka maghukum. Pero dili, ano man yun, sibot pasabot niya eh. Usahay mo, usahay mo sulter. Luwas ka na. Wala pa. Di na, kinangalan yun mga maluwas ka, kaya hindi ka matay mo at interno. Katto. Then you will question me, kay judge naman. Kaya katoy man ako, ang sample lang ako na yan. Luwas ka na. Di pa naman siguro. Then ako sure, na, kung di ka luwas, hindi ka matay ni mo. Pero kayo, katto, well, pero yung sa Biblia, judge it of things, ano man will judge, ano man. Alawa, sa John chapter 3, kung sa isulti, niya ito, kung isulti nga bago ka. John chapter 3. Alawa, sa verse 8. Yun niya, verse 8 niya. He that believeth on Him is not condemned,
But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. He is already condemned already. Kung saan condemnation? Condemned kung tawag sa verse 36. John chapter 3 verse 30 na. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abide. Akakuyaw na pagkara. Pero muna isulti sa Ginoo. Ano sa verse 15 niya, but he that is spiritual judge all things. Yet himself is no judge of man. Ano sa verse 16 na po, for who hath known the mind of the Lord? Dito naman, that he means not him, but we have the mind of Christ. We have the word of God. Amen. Muna nga, sabi ko ninyo ni ato ang pagsimbaw sa pagkuwali sa pulong sa inyo. Nga, muna kanunay nga itong inasulti. Nga usahay, nagalibor ta. Papunta ko, hindi ko lang ka, papo nga mapuslan. Mapuslan. Amen. Ano po? Ako na yung anay utong sa mga pagkuwali sa mga pumapas. Kung ako na Kristohanon, pili ko yung ano. Gani, kung ako na Kristohanon, patay na yun. Kaya napuno mag-obisyo. Dahil na itong panahon, everything right na yun ako. Kaya mayot na sa kalibutan. Pero hindi mo mamay. Amen. Mo nga ang pagwali sa pulong sa Ginoo must be in the power of God through the Holy Spirit. That in effect, ang Ginoo ang nagasulti sa tuwa. And the preaching of the Word of God is not to please me. Nga ang pagwali sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo, dili mo subscribe sa mga tao. Ang pagwali sa Ginoo, ang mga tao ang mo subscribe sa iyang pulong. Dili ang tao. Ita stand up. Our most gracious and loving Father, we thank you, Lord, for a very good message and a reminder for us that the preaching and the teaching of the Word of God is not the intention of pleasing men, but rather to exhort the Word of God and to teach the truth among men. Kay kining pagkaning kamaturan, mao ni maka-lead sa mga katawhan din sa pagkinabuhi nga matarong sa mga atubangan. Nga diin mo ni ang maong resulta nga ginapadayag niya sa mga pulong nga nagaingon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Doon ay pagbago. Gikan sa kangit-ngitan, dito sa kahayat. Dito sa walay paglawom, dito sa may paglawom. Gikan sa kangit-ngitan, padulong dito sa Ginoo nga kalangitan. So panalangini ang imong mga pulong ug tabangi ang matagos sa Ginoo nga mo subscribe ug mosunod nini kini among pag-ampo sa Jesus. Amen. God has spoken sa iyong mga patagusan na kinabuhi. We come to pray and make again some commitment to the Lord on the basis of Mrs. Crow. My faith looks to thee, God of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy. May thy rich grace impart strength to my fainting heart. My sin is far, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee pure, warm and chainless be a me.
While life dark ways I tread, hungry from me spread, need of my God, need darkness turn to thee, while sorrow steals away, nor let me ever stray from thee, my son. When is love's lost in dream, when this cause of bliss stream shall o'er me roll, blessed Savior, then in love, King of this life, oh, kini nga to ang choir leader ba? Ako ning natritingan og mayroong mga simanahon na yung atong choir leader. Ato. I've been a parent. Dayon, tanaw si Abraham. Tanaw si Abraham karon. Kamong labi na kamong mga usalay anak. Karon mga tanawan ninyo si Abraham. Asa ang gugma ni Abraham? Now, tanaw din ha. Pero ang ginatanaw sa Ginoo, asa nakasaad ang Ginoo kang Abraham nga niya, in blessing I will bless thee. Asa? Katong ihitabo siya, katong nahitabo siya. Mga usahay ka na mong usalang anak, kanabirahon inyong makasing-kasing. Karon nagapangutana ang Ginoo, kinsa tinuoy imong nasa imong kasing-kasing bi? Kinsa karon? Kinsa? Magligon. Gamay kayo na ay, gamay kayo. Pero bisag gagman ta, pero ginagmay pero mapanday na nga, Lord, ikaw gyud. Ikaw gyud. Whatsoever ikaw gyud. Kung makaana gani ka imong gitandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Imong ginadirect ang pabor sa Ginoo sa imo. Okay, let's bow down head for prayer. Mag-meeting after this. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa minsay nga imong gihatag kanamo sa tibok adlaw. Daraygon ikaw o Dios, ug puno kami sa kalipay sa mga pagtulunan diha sa imong pulo. Lord, tuloy kami nga mahigugma diha kanimo. Kay kini ang mahimong foundation nga mohigugma sa kami sa matag usa kanamo. O Lord, tabangi mulig-on ang among kagulingon. Sa diyang magpamati ka sa imong mga mensahe. Nga kini, this is not for entertainment. Wapod kami mo ani para ma-entertain. Di nga ni kami para mo kutto og mga kamaturan nga pupanday sa pagligon sa mong pagtuo diha kanimo. So panalangini ang mga pulong o panalangini ang mga tawhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Brother Juan, ikaw magpo sa meeting.